Kayo po ay akin pong inanyayahan na tumayo at yumuko at tayo'y manalangin. At bago yan, sabi sa pangalawang Kronika, Kabanata 7, talata 14. Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga o Diyos na Ikaw ang Panginoon na lumikha ng lahat ng namamahala po sa amin. Kayo rin po ang nagtalaga at hindi po aksidente na kami po ay residente ng Barangay General Malvar. Salamat po Panginoon sa mga taong pinili nyo upang mamuno sa amin para sa ikaunlad at gayon din sa ikabubuti ng bawat mamamayan. At patawarin nyo rin po kami sa aming po mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. At ngayon po, Panginoon, ay patuloy po naming hinihiling ang iyo pong patuloy na pagbabasbas at pagpapala, pakikisama sa gagawin, Panginoon, na Barangay General Assembly, Panginoon, itong pong soba na gagawin. Dalangin po namin na Diyos na kayo po ang patuloy na magbigay, Panginoon, ng pagkakaisa at gayon din yung pag-aayos, Panginoon, ng bawat mamamayan, Panginoon, sa relasyon, sa trabaho, at gayon din sa pananatili dito sa aming pong pamayanan na meron pong kapayapaan, ligtas, Panginoon, sa kapahamakan, at gayon din ligtas, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na masasamang elemento. Ay dalangin po namin ang lahat ng mabubuting pagpapala, Panginoon, na patuloy mo iparanas sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang aming pong punong barangay, kasama po ang lahat po ng barangay council at lahat po ng departamento na bumubuo sa aming pong barangay. At dalangin po namin din, Panginoon, na naway hindi lamang namin titignan kung ano po ang may paglilingkod ng amin pong barangay sa amin, kundi ano po ang aming pong ipaglilingkod, Panginoon, at ibibigay para sa aming barangay. Maraming salamat, Panginoon, at Ikaw ang patuloy na sasama sa amin, lalong-lalo na sa ngayong panahon ng pandemya. Salamat po, Diyos, at ito po ang aming pong samot hiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
State of the Barangay Address 2021. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong araw ay itinakda ng ating barangay sa bisa ng DILG Memorandum 2021-25 ang pagsasagawa ng ating Synchronized Barangay Assembly Day para sa unang bahagi ng taong kasalukuyan. Minarapat po natin gamitin ang teknolohiya ng social media para maipaabot sa mas nakararami ang katayuan ng ating barangay sa kadahilan ng limitado po ang maaaring magtipon-tipon dahil sa mga umiiral na safety health protocols. Mula po sa kabuuan ng pamahalaang barangay ng General Malvar, maraming salamat po sa inyong panunood at mabuhay po tayong lahat. Ating punong barangay, Manuel G. Santiago II ng Barangay Malvar. Mga magigiting at masisipag niyang kagawad, Orlando A. Elardo, kagawad Anita R. Tolentino, kagawad Roderick B. Dause, kagawad Joselito L. Lagmay, kagawad Rodolfo A. Puentes II, kagawad Jason M. Telan, kagawad R.L. Shane S. Escalir, SK Chairman Luis Francesca Micaela A. Atip, ang ating IPMR representative si Marita G. David, ating kalihim ng barangay si Angeli Itaar, ang ating treasurer na si Marwinson J. Lagayan, mga sisipag na barangay tanod, mga ating frontliners ng health worker, barangay health worker, daycare worker, senior citizen, at iba pang kawani ng mga barangay. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan ng Kagawaran ng Interior at Pamahalang Lokal, isang dalisay at malugod na pagbati sa lahat ng masigasig na lingkod ng pamahalaan na pinamumunuan ng inyong barangay, ng Barangay Malvar, at mga opisyal na bumubuo ng Barangay Sanggunian at sa iba pang kawani at sa lahat ng nakilahok sa Barangay Assembly Day. Muli, isang maliwalas at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang araw na ito ay isa sa mga mahalagang kaganapan para sa ating lahat. Ang pagsasagawa ng Barangay Assembly, kinikilala natin ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok, pakikiisa at pakikibahagi ng bawat residente na narito ngayon at yung mga nasa tahanan na nanonood sa atin via online, upang talakayin at iba't ibang mga usapin patungkol sa kalagayan ng inyong barangay, katuparan ng mga panukala ng nakalipas na taon, at mga proyektong nakalaan ngayong 2021. Ito ay nagbibigay ng importansya sa bawat boses ng mamamayan na siyang nagpapatunay na rin ng inyong punong barangay kasama ang kanyang miyembro na sangguniang barangay at iba pang mga kawani ay maayos na naglilingkod sa taong bayan upang maipatupad ang mga polisiyang nakatuon sa pangkalusugan, kapayapaan, kaayusan at sa pagpapaangat ng antas ng pamumuhay. Nais po namin ipaalam sa inyong lahat na ang DILG ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikibahagi sa programa ng DILG at iba pang ahensya ng pamahalaan. Bagamat ang ating bansa ay nakakaranas ng kalamidad at itong COVID-19, ang national government at ang inyong barangay official at iba pang mga local officials ay patuloy na naglilingkod sa inyo at sinisiguro na tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng mga serbisyo sa ating mga mamamayan. Alam naman natin paano tayo sinubok ng COVID-19 noong nakaraang taon. At sa pagpasok ng kasalukuyang taon, kami sa Kagawaran ay umaasang mawawakasan na ang pandemyang ating kinakaharap. Kami po ay nananawagan, naway sabay-sabay nating harapin at tugunan ang mga hamon
dulot ng COVID-19. Hindi po namin kayo masisisi dahil alam ko po na hindi pa rin may aalis ang mga pangamba sa mga posible pang kakaharapin ng ating bansa. Subalit, ako ay naniniwala na sa pagkikipagtulungan ng ating lahat ay matutuldukan din ang krisis na ito. Sa panahong ito, katuwang ng national government, ang Barangay Health Emergency Response Team o BHERTS bilang nasa frontline of defense sa pagpigil ng pagkalat ng coronavirus disease sa mga komunidad at naatasang nagsasagawa ng health promotion at advocacy campaign sa barangay. Partikular sa pagpapalaganap ng mahalagang impormasyon tungkol dito, ang BHERTS natin ay naatasang magpatupad ng minimum health protocols at magsagawa ng contact tracing sa kanilang nasasakupan at daily monitoring ng COVID-19 cases under home quarantine at iba pang mga mahalagang tungkulin at tutugunin ang mga suliranin na ikinaharap ng barangay upang maiwasan ang pagkalat ng virus na ito. Malaki rin ang kahalagahan ng kasiguruhan at kaayusan at kalinisan sa ating kapaligiran. Kaya ang Barangay Solid Waste Management Program o ang ating BSEWNC o Barangay Solid Waste Management Committee ay dapat ipagpatuloy ang pagpapalakas ng ating pulisiya at programa na nakatuon sa mga lituntunin sa wastong pamamahala ng basura, pagpapalaganap ng kaalaman sa wastong paggamit ng likas yaman at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagkakaisa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang agad lamang itinatapon at nang sa gayon ay maiwasan ang mga kasong malulubhang sakit gaya ng dengue at leptospirosis. Samantala, ating hinihimok ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Council na maging maalam, handa at maagap sa pagrespondente ng nag-aambang kalamidad o panganib upang masigurado ang kaligtasan ng bawat pamayanan. Gayon din ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC na may mahalagang tungkulin at responsibilidad na tibayin pa ng kampanya laban sa illegal na droga. Ang tungkulin nito ay malaganap na impormasyon tungkol sa lahat ng drug-related incidents sa inyong lugar. Kung meron man, at i-report sa kinaukulan at upang maging maalam ang mga kasasakupan ninyo at maiwasan na kailan magsagawa ng information, education, campaign kontra droga. Hihingin din po namin ang inyong suporta sa pagtungod sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na ipagpatuloy ang pagsasaayos ng mga kalsada sa pamamagitan ng pagsasagawa ng road clearing operations sa lahat ng pagpublikong kalsada. Gaya din po ay nakikiusap sa ating mga mamamayan na tumalima sa pinapagawa ng batas upang ang mga pampublikong kalsada ay maibalik natin sa taong bayan. Muli, ako ay lubos na natutuwa at taus-pusong nagpapasalamat sa walang humpay, walang sawa at tuloy-tuloy na pagganap ng ating barangay official sa kanilang mga tungkulin. Maraming salamat po. Salamat din sa inyong pagkakaisa at pagsuporta sa aming kagawaran DILG. Kayo ay aming hinihikayat, mga barangay official at mamamayan, tayo ay magbaranggayan, barangay at mamamayan sama-sama at magkaisa upang labanan ang pandemya tungo sa isang ligtas, maayos at maunlad na pamayanan. Makakaasa po kayo
sa suporta ng DILG para sa inyong mga mabubuting adhikain. Hiling ko po sa may kapal, naway protektahan at ilayo sa kapahamakan ng ating mga barangay official, ang BHERTS at ang mga lahat ng matitino, mahuhusay at maaasahang kawani ng pamahalang lokal. Para sa aming barangay, ikaw ang bida, mabuhay ka, tayo magserbisyo. Maraming salamat po. Eduardo M. Anjo, DILG Secretary. Salamat po. Sa ating City Local Government Operations Officer, Sir Raul Menegrito, sa ating butihing best friend ng bayan, Mayor Joseph Salvador Tan, sa ating punong barangay, kagalang-galang Sunny Santiago, sa konseho ng barangay, mga frontliners at kababayan sa barangay General Malvar, sa ngalan ng ating kinatawan ng ika-4 na distrito ng Isabela, kagalang-galang Attorney Alyssa Shinatan, ako'y lubos ng bumabati ng isang ligtas at magandang araw sa inyong lahat. Simulan natin ang pagsasaayos ng ating komunidad upang maihatid ang mga pangangailangan ng mga tao sa buong bansa. Naniniwala ako na ang lupaing ito ay may isang malakas at buhay na puso, pati na rin ang nakatanggong potensyal at kapansin-pansin na katatagan. Ang pandemikong ito ay nagdala sa bansa ng di pangkaraniwang pagsubok. Maraming mga tao ang nawalan ng trabaho at ang ilan ay nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay na lumikha ng isang malaking pagbabago sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Ngayong taong ito ng inyong assembly na may temang baranggayan, barangay at mamamayan, sama-sama at magkaisa upang labanan ang pandemya tungo sa ligtas at maayos at maunlad na mamamayan. Ang tema ay naglalayong bigyang diin ang importansya ng kooperasyon at pagkakaisa. Bilang isang barangay, tayo ay magsama-sama at mamuhay ng maayos upang makamit ang kapayapaan at seguridad. Ang pandemikong ito ay hindi lamang pang isang taong tunggalian. Ito ay isang laban ng buong pamayanan. Dapat nating protektahan ang ating sarili sa abot ng ating makakaya. Minararapat na mayroon tayong pagkukusa upang ligtas na bantayan ang ating pamilya. Habang iniisip kung paano natin matutulungan ang ating mga frontliners na nagsasakripisyo ng kanilang sarili para sa kapakanan ng nakakatawa. Hindi ito ang oras para magsisihan. Ito ang oras para sa pagtutulungan, pagdadamayan, at pagkakaisa. Ang Barangay General Malvar ay walang patid sa pagbibigay ng mga pangangailangan at pagproprotekta sa kapakanan ng mga mamayan nito. Sa mga programa at pagpupusa ng mga opisyal ng barangay, katatagan at disiplina ng mga mamamayan nito, pangangalagaan natin ang publiko mula sa sakuna, delubyo, at pandemya. Ang tanggapan ng ika-4 na distrito ng Isabela na pinamumunuan ni Congresswoman Attorney Alyssa Shinatan ay nagpapatuloy na suportahan ang mga planong ito na ibinigay ng inyong barangay. Ang tanggapan ay nagbigay ng mga tulong pinansyal at trabaho sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment, tulong medikal, kaagapay ang Department of Health at ang Department of Social Welfare Development, tulong pang-edukasyon
katuwang ang Commission of Higher Education at ang DSWD. Ang proyektong infrastruktura kasama ang DPWH. Sa kabila ng pandemya, magpapatuloy ang ating adhikain, makatulong at maghanap ng mga paraan upang maipaabot ang tulong at serbisyo para sa ating kababayan. Huwag nating kalimutan na ang labang ito ay nangangailangan ng malakas at matatag sa pagtutulungan upang subuin ang mapinsalang virus. Dapat natin laging protektahan ang ating sarili upang maprotektahan din ang iba. Sa ating pagkakaisa, kaya natin ito. Magandang araw at pagpalaan tayo ng buong mundo. Mga kapwa ko Malbareño, mula noong Barangay Assembly noong nakaraang taon, hayaan niyo pong ilahad namin ang mga naging proyekto, programa at ang mga plano pa nating gawin sa susunod na bahagi ng taong 2021. Sa larangan po ng ating pangangalaga sa kalikasan at kalinisan, sa kauna-unahang pagkakataon, nagtipon-tipon sa ating barangay ang mga opisyales ng ating lungsod at ng simbahang katolika, mga organisasyon ng simbahan at pamahalaan, eskwelahan at civic-oriented groups upang dumalo at makiisa sa People Power Revolution na ginanap noong ika-25 ng Pebrero bilang paggunita sa 1986 People Power Revolution. Bunsod ng panawagan ng ating mahal na obispo, Most Reverend David William V. Antonio ng Diocese ng Ilagan at ng ating punong lungsod, Mayor Joseph S. Tan, 500 bamboo propagules mula sa ating sentro ang ating naitanim sa kahabaan ng Malini Riverbank. Nakapagpamigay po tayo ng humigit kumulang 1,000 piraso ng eco bags bilang pagtugon natin sa RA 9003 at City Ordinance No. 10cc-33 na nagbabawal sa paggamit ng plastic bags. Nagpatawag po tayo ng pagpupulong ng mga negosyante sa ating barangay upang ipaalala ang kanilang mga responsibilidad sa pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang mga pwesto. Inaprubahan na po ng Sangguniang Panglungsod ang ating barangay ordinance na nagtatalaga ng ating barangay junk shop. Maaari po ninyong ibenta ang inyong mga kalakal sa ating barangay materials recovery facility. Hanapin lamang po si Mr. Reynard Igan Sidayaw. Tuloy-tuloy po ang pag-iikap ng ating mga masisipag na city page structures tuwing linggo sa pangunguna ng ating barangay Kagawad on Environment, Orlando A. Elardo at BLO Marites David. Sa tulong din po ng mga city page structures, nakiisa po ang ating barangay sa paggunita ng World Wetlands Day at tayo po ay naglinis estero sa Pakri Creek noong ika-2 ng Pebrero. Sa larangan naman po ng kalusugan, ginanap po sa ating barangay noong ika-2 ng Disyembre ang Dugong Buhay, Dugtong Buhay Project ng City Health Office at ikinalulugod ko pong ibalita sa inyo na tayo po ang itinanghal na 2020 champion o may pinakamaraming blood donation sa buong lungsod noong nakaraang taon. Noong Disyembre din po ay nagawaran tayo ng parangal bilang second placer sa HIV Board Competition. Sa katayuan naman po ng ating barangay tungkol sa COVID-19, sa kasalukuyan ay mayroon po tayong 25 aktibong kaso, 4 po ang step down o kasalukuyang nagre-recover at 53 na po ang ating recoveries. Isa po sa ating mga barangay ang nasawi. Hindi po biro ang biglaang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19. Nitong nakaraang buwan, sinubok po ang ating barangay dahil sa pagkakaroon ng positibong kaso sa ating opisina sa katauhan ng ating barangay secretary. Dahil po sa maigting nating pagpapatupad ng safety health protocols at maagang pagsiself-isolate ng ating kalihim, ng kanyang pamilya at ng lahat ng kanilang close contacts, awa ng Diyos ay wala pong nahawa ni isa sa 39 nating mga barangay officials, staff at personnel na nakasalamuha ng ating kalihim. Kasalukuyan pong isinasagawa ng ating Barangay Health Emergency Response Team o BERTS ang pagdidisinfect sa kabuuan ng ating barangay upang makatulong kahit paano sa pagbaba ng bilang ng positibong kaso. Tayo po ay bumili ng mga kagamitan gaya ng makina ng power spray, PPEs, chlorine powder at water containers upang regular nating maisagawa ang disinfection sa ating barangay. Muli po akong nakikiusap sa lahat na tumalima sa panawagan na magsuot ng face masks,
face shields, maghugas ng kamay at dumistansya ng 1 metro o higit pa. Ito po ang mga pinakamabisa nating sandata laban sa COVID-19 habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna. Ang bakuna po para sa COVID-19 ay hindi po natin dapat katakutan. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga maling impormasyon. Hinihikayat ko po ang lahat na kung sakaling dumating na ang mga bakuna, ay atin pong samantalahin ang ibinibigay sa ating pagkakataon upang maproteksyonan ang ating mga pamilya laban sa COVID-19. Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito upang bigyan ng pagkilala ang ating Barangay Health Center na binubuo ng ating barangay nurse, BNS at BHWs na pinagkaisahang tanghalin bilang 2020 Most Outstanding Department ng ating barangay. Sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng ating barangay, sa pangunguna ng bago nating kagawad in charge ng Komitiba ng Peace and Order na si Kagawad Rodolfo A. Fuentes, masigasig ang puwersa ng ating barangay police sa pamumuno ng 2020 Most Outstanding Employee ng Malvar na si Hepe Romel Balahaja. Sa kasalukuyan, mayroon na po tayong 13 units ng CCTV sa ating barangay. Ninanais natin na madagdagan pa ng bilang ang mga ito hanggang magkaroon ng lahat ng kalsada sa buong General Malvar. Noong Enero, nagsagawa ang ating Barangay Anti-Drug Abuse Council ng house visitation sa lahat ng tokhang responders sa ating barangay upang kumustahin at i-update ang kanilang profile sa BADAC database. Agad ding isinagawa ang mandatory drug testing para sa lahat ng tokhang responders na isa sa mga huling hakbang para tayo ay maideklara na pong drug-cleared barangay ng PDEA. Kasunod po nito, pumasok at nanatili ng 1 buwan sa balay silangan ng 6 sa ating mga kabarangay na namalikmata upang tapusin ang kanilang formation at muli na nating makapiling sa pagpapanatiling drug-free ng ating barangay. Hindi din po natin pinabayaan ang kanilang pamilya at nagabot ang ating barangay ng livelihood assistance habang sila ay sumasailalim sa reformation. Pinangunahan din ng ating Peace and Order Council at BDRRMC ang road clearing operations dahilan upang mapabilang ang ating barangay sa mga nakapasa sa Road Clearing 2.0 na ipinapatupad ng DILG. Sa larangan naman po ng agrikultura at pangkabuhayan, matapos ang awarding ng Plantliners noong Disyembre kung saan nagwagi ang Purok 2 sa pangunguna ni Presidente Imelda Kawinyan, minarapat ng ating chairman sa Komitiba ng Agrikultura at Pangkabuhayan, Kagawad Anita Tolentino, na ipagpatuloy ang programa. Sa ngayon, ang lahat ng purok ay may kanya-kanya ng communal Plantliners Garden at umaani na din ang mga ito sa kanilang mga tinanim. Nag-abot din ang ating barangay ng livelihood assistance sa grupo ng mga senior citizens na coffee vending machine upang mapalagupan nila ang kanilang puhunan para sa kanilang mga iba't ibang proyekto. Ganon din, sa tulong ng Rural Improvement Club o RIC, nagkaroon ng pagkakataon ng ilan nating mga kabarangay na sumailalim sa tailoring workshop, basic house wiring at iba pa. Bunga ito ng pagsusumikap ng ating RIC President na si Pastora Ruvilin Ancheta. Sa larangan po ng BCPC o Barangay Council for the Protection of Children, narito po ang ating child representative upang ibigay ang kanyang ulat sa mga batang Malvar. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Chris Angelo Itar, ang inyong BCPC Child Representative. Sa kabila po ng pandemya na ating kinakaharap sa kasalukuyan, hindi po humihinto ang ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ni City Mayor Joseph Estan at punong barangay Manuel G. Santiago II sa pagbibigay ng serbisyo sa mga kabataan at bigyan ng pagkakataon na makiisa sa mga program nito. Noong December 2020 ay ginanap ang online kongreso ng mga bata na kung saan kaming mga kalahok ay nabigyan ng pagkakataon magpaabot ng aming mensahe sa ating mga bayaning frontliners. Ang inyong lingkod ay nabigyan din ng espesyal na pagkilala bilang Smart Kid at naitanghal bilang Local Council for the Protection of Children o LCPC City Child Representative. Pumasok ang taong 2021 na ilunsad ang School of Arts for Children with Special Needs ng Barangay General Malvar at tayo ay nagbigay sa kanila ng mga batang Malvar masks sa
Sa pangunguna ni Punong Barangay Manuel G. Santiago II, Co-Chairman on Education and Women and Children, Pastor Romel Anjeta and Pastor Rubilin Anjeta. Tayo din ay naimbitahan upang lumahok sa proyekto ng Kala West, Sangguniang Kabataan, Chairperson Mark Soto, ang Consultation on Gender Equality sa pamamagitan ng Zoom meeting kasama ang iba pang mga batang Santiagueño. Nakatapos din na pagdiriwang ng Arts Month at Women's Month ay isa din tayo sa mga partner ng Purok 5 sa kanilang event na may temang Alab Sining, Ani ng Sigla. Patuloy po nating hikayatin ang mga batang Malbar na makaisa sa mga programa ng barangay at lungsod ng Santiago. Huwag din po nating kalimutan na panatilihin ang pagsunod sa mga health protocols. Andar! Malbar! Maliban sa mga nabanggit po ni Jello, nagpapasalamat po kami sa ating most outstanding volunteer na si Pastor Romel Ancheta sa pangunguna sa School of Arts for Children with Special Needs at sa ating mural na kasalukuyang ginagawa sa Purok 5. Nais ko ding pasalamatan ng Purok 5 sa kanilang inisyatibo sa pamumuno ni Kagawad Shane Ecalnir at Purok President Angelo Padua. Nakapagsagawa sila ng programa at mural na konektado sa Arts Month. Nais din natin kunin ang pagkakataong ito upang iulat na magkakaroon po ang ating mga persons with disabilities ng database according sa kanilang mga kapansanan para mai-address ang magkakaiba nilang pangangailangan. Nag-umpisa po ito sa tulong ni former City Councilor Arlene Jane Alvarez Reyes at sa pamumuno ni PWD President Freddy Marzan. Sila din po ay nabigyan natin ng Christmas gift packs mula sa ating barangay. Sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee, noong Enero ay nasubok ang kakayahan ng ating BDRRMC dahil sa isang insidente ng sunog sa Purok 5. Agad na naapula ang apoy dahil sa pagtutulungan at maagap na responde ng BDRRMC, DFP at SSAA Fire Brigade Volunteers. Nito lamang ika-11 ng Marso, nakilahok ang Barangay General Malbar sa National Earthquake Drill via Facebook Live. Tuloy-tuloy din po ang paalala natin sa pamamagitan ng PA system na pinapangasiwaan ni Barangay Information Officer Felix A. Kulang Jr. Ang mga Barangay Officials Directory po sa bawat purok ay ating i-convert bilang talaan ng mga emergency hotline numbers at IEC sa minimum health standards laban sa COVID-19. Sa larangan po ng infrastruktura, sa pangunguna po ni Kagawad Joselito Lagmay bilang chairman, narito po ang ating mga naging infrastructure projects. Para po sa mga taga-Purok 6, bukas na po ang linya ng Sanwad sa Malini. Maaari na po kayo magtungo sa tanggapan ng Sanwad para mag-apply ng inyong koneksyon. Nakapagpalagay po tayo ng Jetmatic pump sa ating MRF para magkaroon ng supply ng tubig na gagamiting pandilig sa mga ating pananim sa Eco Garden. Kasalukuyan din po ang pag-install natin additional 20 units na solar street lights para sa Purok 2, Purok 3 at Tramo Dulo. Ang pinakahihintay po ng ating mga kapurukan sa Tramo Dulo ng Purok 7 at Responso Road ng Purok 6 ay abot kamay na po. Tayo po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mahal na Congresswoman Alisa Sheena Pitan at ang ating road concreting project ay na-award na po sa kontraktor. Hinihintay na lamang po natin ang implementasyon anumang araw simula ngayon. Nabanggit po niya sa akin na napakarami pa po niyang planong gawin para sa ating mahal na barangay. Mula po sa lahat ng Malbareño, nais ko pong ipaabot ang taos-puso naming pasasalamat kay Attorney Sheena P. Tan. Sa pamamahala at turismo ng ating barangay, noon pong Disyembre ay nagkaroon ng joint session ang Barangay Nabuan at ang ating barangay upang pag-usapan ang hangganan ng ating mga teritoryo. Nagkaroon din ng partnership sa pagpapatupad ng RA 9003, Peace and Order at Disaster Risk Reduction. Sa mungkahi po ni Kagawad Roderick B. Jose ng Committee on Finance, ang atin pong basketball court ay pansamantala nating i-convert sa badminton court upang maipromote ang sports tourism sa General Malbar at upang makapagpasok ng karagdagang koleksyon sa kaban ng ating barangay. Hinihintay lamang po natin ang pagluwag ng sitwasyon sa COVID upang mabuksan na po natin ito sa lalong madaling panahon. Umasa po kayo na ating maigting na ipapatupad ang safety health protocol sa pagbubukas nito.
Tuloy din po ang ating proyektong pagpapaganda sa ating barangay sa pamamagitan ng mga murals. Kasalukuyan po ang mural painting sa pader ng 3K Hotel sa pamumuno ni Pastor Romel Atcheta, Admin Rodanson Agyatan, at former President Crisaldo Taar. Nais po namin pasalamatan ng lubusan ang Boys and Paints sa pag-donate ng mga pintura na gagamitin sa ating murals. Bilang panghuli, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga karangalang nakamit natin itong mga nakaraang buwan. Ang atin pong pinakamamahal na barangay ay kinikilala na ngayon ng ating pamahalang lungsod na isa sa mga magagaling at mahuhusay na barangay. Patunay ang mga sumusunod na parangal. Champion sa Dugong Bigay, Dugtong Buhay 2020. Champion ang Andar Malvar, The City of Santiago Bayanihan Stories 2020. Champion sa Christmas Decor Competition ang Ibon Ebon Festival. Champion sa Literacy Board Competition. First runner-up sa Civil Service Commission Regional Video Contest. Most Outstanding Barangay in Health and Sanitation Management. Most Cooperative Barangay awarded by the Office of the City Civil Registrar. Overall second runner-up o third place sa Gawad Husay at Galing ng 2020. Second place, HIV Board Competition of the City Health Office. Top 10, Bolun Turismo Tourism Month Celebration of the Sikato. Top 10 Achiever, Category A, Big Barangay, ng Gawad Husay at Galing 2020. Tayo din po ay nagawaran ng pinaka-aasam nating Seal of Barangay Good Local Governance ng Gawad Husay at Galing 2020. Ang lahat po ng pagkilalang ito ay patunay na nasa tamang landas ang ating barangay. Naway sa mga susunod na araw at panahon ay patuloy nating tahakin ang landas na ito. Patuloy nating pagyamanin kung ano ang mayroon tayo at patuloy nating pangalagaan ang ipinunla nating pagbabago. Sa awa at patnubay ng ating Panginoong lumikha, magtutuloy-tuloy ang pag-andar ng Barangay General Malvar. Maraming salamat po, Andar Malvar. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po pala si Marwinson J. Lagayan, ang ingat yaman ng ating barangay. Malugod po akong nagpapasalamat sa paglalaan ninyo ng oras upang makinig sa ating State of the Barangay Address this year 2021. Ako po ay naririto upang iulat kung ano ang aking tungkulin at responsibilidad bilang isang ingat yaman ng ating barangay. Sa ngayong taon po, ang ating estimated budget ay nagkakahalaga ng 5,290,157 pesos. Ito po ay mapupunuan lamang kung ma-generate ng maayos ang ating source of income. Bilang ingat yaman ay tungkulin ko po na pangalagaan ang kaban at mga ari-arian ng ating barangay. Dito po ay sinisigurado na walang perang lumalabas sa ating barangay na hindi naaayon sa anumang gastusin, proyekto o transaksyon ng ating barangay. Ang lahat po ng koleksyon na nalilikom ng ating barangay sa mga business clearance, barangay residency, barangay clearance at pagsasedula at iba pa ay naisusumite ng tama. At pagdating naman po sa mga ari-arian ng barangay ay sinisigurado po ng magkakandak po ng pag-iimbentaryo upang makasiguro na ang kagamitan at mga ari-arian ng barangay ay nabibigyang halaga at mapapanatiling kumpleto. Bilang ingat yaman, tungkulin ko po na tipunin at magbigay ng mga opisyal na resibo para sa mga kagamitang nadadagdag at ihulog ito sa kaban ng barangay. Dito po ay lahat ng transaction, proyekto at expenses ng ating barangay ay may mga opisyal na resibo at wala pong halaga ng pera ang mailalabas sa ating barangay kung ito po ay walang appropriation ordinance. Upang maiwasan po ang mga maling gawain at para maging tama po ang proseso, ay kinakailangan muna po natin ng resolution at approval of Barangay Council upang makapaglabas ng pondo at yun po ay naayon sa budget process natin. Bilang ingat yaman po ay tungkulin ko po na gamitin ang pondo na naaayon sa patakarang pampinansyal ng barangay. Dito po ay sinisigurado natin na ang pondo ng barangay ay magagamit ng tama at kung anong nakasaad sa ating barangay budget. Lahat po ng nakasaad na proyekto sa budget ay sinisiguro ng ating mga barangay officials na makakatulong at makakalutas sa problema, suliranin at kakulangan ng ating barangay. Lahat po ng proyekto na isasagawa ng ating barangay ay dadaan sa tamang proseso
upang matukoy kung ito ba ay makakatulong upang mas mapaunlad ang ating barangay. Ang barangay budget po natin ay instrumento para mas maging epektibo ang pag-unlad at andar ng ating barangay. Bilang ingat yaman po ay tungkulin ko na bantayan ang kinikita ng ating barangay mula sa koleksyon. Every month po ay nagsasagawa po tayo ng collection report at dito po ay aking inuulat ang halaga ng nalikom sa CTC at OR. Ito po ay ipapaskil sa ating disclosure board. Ngayon po ay aking iuulat ang ating koleksyon simula January hanggang February. From January to February, ang grand total po ng ating CTC ay 92,921 pesos and 60 centavos. At sa ating OR naman po ay nagkakahalaga ng 155,350 pesos. Noong nakaraang taon po ay deficit tayo dahil sa pandemya na ating kinakaharap. Kaya ngayong taon po ay nag-isip tayo ng mga pamamaraan upang mapunuan ang mga kakulangan sa pamamagitan ng income generating activities tulad ng pagtatayo ng badminton court, paglilibot sa lahat ng purok at business establishment upang maboost ang collection and to compensate for the loss of revenue due to COVID. At sa mga susunod pong araw ay magsasagawa tayo ng fundraising upang maisakatuparan ang lahat ng proyekto sa ating barangay. Bilang ingat yaman ay tungkulin ko din po na bantayan ang gastos ng ating barangay upang ma-develop ang financial control na kung saan ay hindi po basta-basta ginagastos ang pondo lalo na at hindi ito naayon sa patakaran pang pinansyal. Kailangan din po i-monitor ang income versus expenses upang makita kung kakayanin ba ng pondo ng barangay na mapunan lahat ng proyekto. More income means more project to come and to lessen expenses which are not essential. Dito po ay makikita natin ang halaga ng kung anong mas importante at mas kinakailangan at higit na mas makakatulong sa pag-andar ng ating barangay. Asahan po ninyo ang patuloy na pagbibigay ng serbisyo ng ating barangay sa pangunguna ni Punong Barangay Manuel D. Santiago II at miyembro ng Konseho. Andar Malbar. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Kagawad Rodolfo A. Fuentes II, kasalukuyang chairman ng Peace and Order dito sa ating minamahal na Barangay General Malbar. Sa nakalipas na taon ay atin pong naranasan ang paghagupit ng pandemya o COVID-19 dito sa Pilipinas. Hindi po biro ang epidemyang ito dahil ang apektado po dito ay buong mundo. Subalit sa pagsubok na ito ay hindi po ako pinanghinaan ng loob dahil alam ko po na kapag may pagkakaisa at sama-sama natin labanan ang COVID-19 ay malalampasan natin ang pagsubok na ito. Bilang kagawad po ng barangay ay sinusunod ko po ang protocol ng DOH, IATF at iba pang ahensya ng ating gobyerno para ipaabot ang mga dapat gawin ng ating mamamayan para makayawas sa pandemyang ito, tulad ng pagrurubing o pagpapatrol, at naipaabot sa mga mamamayan ang pagsunod sa protocol tungkol sa COVID-19 sa lahat ng purok dito sa ating barangay. Pagkakandak ng monthly meeting sa aking purok o distrito na aking nahawakan para may paabot ang tungkol sa social distancing, paghugas ng mga kamay, at higit sa lahat ang pagsusuot ng face mask at face shields sa tuwing pupunta sa mga pamilihan at iba pa. Sa mga nagdaang buwan ng aking panungkulan bilang kagawad ay nagampanan ko ng walang pasubali ang mga sumusunod. Panghuhuli ng mga lumalabag sa curfew hours lalo na sa mga kabataan, pag-iinom ng alak sa labas ng bahay o labas ng kailang bakuran, pagbawal sa mga nagpapatugtog ng videoke na lampas sa itinakdang oras, di pagsunod sa health protocol, mag-witness sa pag-serve ng warrant of arrest, linis bayan kasama ng paglilinis ng mga estero. Nagkandak din ako ng road clearing bilang pagsunod sa memorandum circular ng ating lungsod, alinsunod sa direktiba ng ating punong lungsod, Honorable Joseph Salvador Tan, ang pagpapagrader ng mga daan na sinira ng bagyong Ulysses sa Malini. Kasama ko si Kagawad Orlando Ilardo na ako chairman ko sa Peace and Order, gayon din si Kagawad Ricky Dause.
Gayon din ang pagdalo sa 2 beses sa isang buwan na meeting o session upang matalakay ang mahalagang proyekto ng ating local government na sa rin namin ibabalita sa aming mga constituents. Mahalaga din ang partisipasyon ng aking purok president na si Mrs. Imelda Corbinian dahil siya rin ang aking kaagapay sa mga obligasyon na dapat iparating sa aming mga nasasakupan. Siya rin ang naging daan sa pagpapaganda sa aming purok tulad ng gardening o clean and green. Pagkakaroon ng compost pit sa bawat compound na kung saan dito po nanggagaling ang pataba o fertilizer para sa nasabing garden. Paglalagay ng welcome ark sa aking purok at iba pa. Sana po ay maging inspirasyon ng iba pang lingkod bayan ang aking nagiging pahayag sa soba na ito. Maraming salamat po at mabuhay Andar General Malbar! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga minamahal kong kabaranggayan, sumapit na naman ang aming ulat sa barangay. Bilang co-chairman ng Committee on Environment and Sanitation at Public Utilities, aking ilalahad sa inyo ang aming nagawa sa loob ng 5 buwan makalipas ang SOBA noong November 2020. Buwan ng Disyembre, tayo po ay nakiisa sa programa ng ating City Health Office na Dugong Buhay, Dugtong Buhay, na kung saan ang inyo pong lingkod ay isa sa blood donor. Pinagpatuloy po natin ang ating road clearing 2.0 na kung saan lahat po ng nakaharang sa sidewalk ay kinakailangang alisin, kagaya ng mga nakatambak na basura, buhangin at iba pa. Mayroon din pong programa ang ating kapulisan na kung saan kasama po tayo na nag-ikot sa ating mga kabaranggayan patungkol sa pang-aabuso sa mga bata at kababaihan. Ginanap din po ang Gawad Husay at Galing evaluation. Nag-graveling po ulit tayo sa Islanowa Compound, Purok 6, Malini, Malbar. Pagpasok ng taong 2021, pinagpatuloy pa rin ang road clearing 2.0 kasama sina Kagawad Roderick B. Dause at Kagawad Rodolfo M. Fuentes II ng 3 sunod-sunod na araw. Mayroon din tayong clean up drive sa barangay kasama ang ating mga city paid structures. Naghakot tayo ng mga basura sa ating MRF at sa lahat ng purok. Tiningjang din po namin ang mga nahakot na basura upang masiguro na naihiwalay ang mga nabubulok at hindi nabubulok. Nag-iikot din po kami sa bawat purok upang matiyak na maayos ang pagsesegregate ng mga basura. Kasama din po namin nag-ikot ang mga depots personnel at ang mga kapulisan upang mapagsabihan ang mga illegal parking ng mga sasakyan. Sinisigurado po ng inyong lingkod na mapanatili ang kagandahan ng ating barangay na kung saan naglagay tayo ng mga kinulayang gulong sa gilid ng kalsada sa 4 lanes at naituloy din ang installation ng linya ng Sanwad sa Purok 6, Malini, Malbar through the resolution of the Barangay Council. Nag-oranda din po kami tuwing gabi kasama ang mga tanod ng barangay sa pamumuno po ni Jefe Romel Balhadja at Peace and Order Co-Chairman Rodolfo A. Fuentes II upang mahuli ang mga nagtatapon ng basura sa gabi. Sa pagpapatuloy na linis barangay na kung saan ang mga basura sa 4 lanes ay ating nililinis na kung saan ang mga pumaparadang tracking o mga bus ay walang pakundangang tinatapon ang kanilang mga basura nang wala sa ayos. Nagkaroon din po tayo ng People Power Revolution sa pangunguna ni Punong Barangay Manuel G. Santiago II at ng buong konseho kasama ang ating City Mayor Engineer Joseph Estan at Bishop David William Antonio ng Diocese of Ilagan at ng iba't ibang NGOs. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo mga kabaranggayan dahil sa inyong pagtalima sa pag-aayos ng ating basura. Unti-unti na pong nababawasan ang mga basura sa ating barangay. Sa ngalan po ng ating butihing Kapitan Manuel G. Santiago II at ng buong konseho, ako po ang inyong lingkod, Kagawad Orlando Elardo, may hawak po ng Komitiba ng Kalinisan at Kalikasan, ay buong nagpapasalamat sa inyong suporta sa programa ng ating barangay. Mabuhay po kayo! Mabuhay ang Barangay General Malbar!
Kayang-kaya, basta't sama-sama, andar Malbar! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ating punong barangay, Manuel G. Santiago II, sa aking mga kasama sa konseho, at sa lahat ng kawani ng ating barangay. Ang inyong pong lingkod, Roderick V. Dause, Kagawad in Charge ng Purok 7 at Co-Chairman ng Committee on Finance and Appropriation. Sa nagdaang taon, alam po nating nakaranas tayo ng hindi pangkaraniwang sakuna o COVID-19 na sinasabi. Ngunit hindi po tayo sumuko at nagampanan po natin pagsilbihan ng ating mga kabarangay at pagpatupad po tayo ng mga ordinansa at resolusyon. Ang inyong pong lingkod ay hindi magsasawang tumulong sa ating mga kabarangayan, lalo na hindi pa rin napupuksa ang COVID-19. Ngunit sa tulong ng ating punong barangay, Manuel G. Santiago at ang ating mga kasama sa konseho, ay hindi po tayo padadaig sa sakunang ating kinaharap. Sa ngayon, nagagampanan natin ang ating obligasyon sa ating kabarangayan at sa aking nasasakupang purok dito po sa Tramon Purok 7. Regular po ang aming meeting buwan-buwan at sa tulong ng mga purok official sa pangunguna ng ating Presidente, Pres Mar Marcelo, kami po ay nagpapatupad ng health protocols, paglilinis at paghahakot ng mga basura. At sa ating barangay, tayo po ay humaharap sa mga problema na itinutulog ng ating kapurukan at kabarangayan at ito po ay naisaayos nating mabuti. Sa kabila ng hinaharap na pandemya, hindi tayo nagkulang sa pagpapaalala sa ating mga kabarangay na mag-renew ng kanilang mga business clearances at sedula. Minarapat ng inyong lingkod at ng ating barangay treasurer na magsagawa ng pag-issue ng sedula sa bawat purok upang malimitahan ang kanilang paglabas sa kanilang mga tahanan, lalong-lalo na mga senior citizen. Simula Enero at sa kasalukuyang buwan ay nakalikom tayo ng himigit kumulang na 99,556.60 sa ating mga sedula at 155,350 sa mga clearances at certification. Mulit-muli po, maraming salamat at hindi po ako magsasawang maglilingkod sa inyo. Tunay at tapat na serbisyo ibibigay ko po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Kagawad Anita Tolentino bilang Committee on Agriculture and Livelihood. Minabuti ko pong imungkahay kay punong Barangay Manuel D. Santiago II na ipagpatuloy ang mga plantliners na magkaroon ng purok communal garden at backyard garden. Ito po ay pwedeng maging livelihood kapag mamumunga ang mga tanim na gulay. Ito po ay siguradong organic na hindi namagitan ng anumang chemical na nakakasira sa ating kalusugan. Isa pa po, ang ating tatawag na livelihood ay itinuring na gagawa ng buro ng mga RIC sa pinamumunuhan ng ating Presidenta Pastora Rubilin Ancheta. Ang mga Farmers Association and Vegetable Grower ay nagpapasalamat sa ating punong lungsod, Engineer Joseph Salvador Tan. Siya po ang nagbigay pahintulot na meron po tayong libreng binhing palay, libreng fertilizer, at libreng vegetable seeds, at may libre pa hong traktor. Sa lahat po ng nakikipag-isa sa People Power 3 Revolution noong February 25, 2001, na tayo po ay nagtanim ng 500 bamboo seedlings sa gilid ng ilog sa Purok 6 Malilimagan, Santiago City,
na pinangungunuhan ng aming Barangay Captain Manuel D. Santiago II, Father Carlito Sarte, Bishop David William Antonio, at ang ating punong lungsod na si Mayor Joseph Salvador Tan. Ang inyong pong lingkod, Anita Tolentino, ay naatasan bilang kagawad in charge dito sa Purok sa Malini Malvar, Santiago City, sa ating minamahal, masipag at madaling lapitan, lalo na sa ikabubuti ng karamihan, gaya ng pagbibigay ng pondo sa matagal ng panahon na pangarap ng Responso Compound, na ito ay ipapasemento ang right of way. Ito ay bukal sa kalooban na binigay o dinonasyon ng aking mga magulang na sina Ausencio V. Responso at Marcela P. Responso. At willing po kaming magkakapatid bilang magtetestigo. Kaya sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, sasamantalahin ko na po ang magpapasalamat sa ating minamahal na Congresswoman Attorney Sheena Tan ng 4th District na siya ang ugat na masesemento ang kalsada. Ganon din po sa mga nagbigay na si Mr. Romulus Payawa ng deed of donation sa right of way palabas dito sa Mabatupare. Ganon din po sa management ng Nawasa na nagkaroon na ng linya ng tubig dito sa Purok sa Malvar dahil sa pamumuno ng ating punong barangay di Santiago at ang buong konseho ng Barangay General Malvar. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Andar Malvar. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Josebito Lagmay. Ang hawak ko pong komitiba ay Inspectura. During my duty as appointed co-chairman of Committee in Finance, Peace and Order in the year 2020, the general inspection of the different purok has been initiated together with the barangay tanods. Social distancing, swearing of face masks, and standard hand washing was emphasized during the said activity. In 2021, I was assigned as the co-chairman of Committee in Infrastructure, clearance of road in the barangay and repair of street lights was one of my suggested projects. I was able to participate in the distributions of relief goods provided by the government and private sectors during the devastation flood in Purok 6 and Purok 7, Malvar. I have also participated in the clearing program activities held in our riverside at Purok 6, Malini, Malvar. Ang pagtatanim ng puno o bamboo tree ay dinaluhan ng mga private sectors at lokal na pamahalang Santiago. Sa aking nasasakupan na Purok 1, patuloy ang aming proyekto sa pagtatanim ng gulay, communal garden at backyard gardening. Sa panguno po ng ating punong barangay Manuel G. Santiago II, nabigyan po ng kada purok ng 5,000 pinansyal para po sa pagbili ng mga seedlings at kagamitan ng ating pangangailangan ng purok. Sa aking nakatalagang schedule na duty,
hindi po ako lumiliban sa aking tungkulin bilang isang kagawad ng barangay. Gayon din po sa mga nagaganap na sesyon sa barangay. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga kabarangay na patuloy na sumusuporta sa mga proyekto ng barangay. Lalong na po kay Punong Barangay Manuel D. Santiago at sa mga membro ng Konseho ng Malbar. Andar Malbar. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Luis Francesca Micaela Atip, ang Sangguniang Kabataan Chairperson. Ako po ay labis na nagagalak dahil tayo ay patuloy na nagtutulong-tulong para labanan ng nakababahalang virus na COVID-19. At sa hirap ng buhay na pilit nating itinataguyod ang ating pang-araw-araw. Sana po ay patuloy tayong magkaisa at magtulungan, lalong-lalo na sa mga protokol na ipinatutupad ng IATF at ng ating gobyerno, para na rin po sa ating kaligtasan at mabilis na pagpuksa sa COVID-19. Para sa ating kaligtasan, panatilihin at i-observe ang social distancing, wear face mask, stay at home, lalong-lalo na sa ating mga kabataang Malvareño at senior citizens. Sa maayos na pagsunod ng protocols ay mapapaliit ang tsansang makuha natin ng virus. Asahan ninyo ang patuloy na paglilingkod sampo ng aking mga kasama sa Sangguniang Kabataan pati na rin sa Sangguniang Barangay. Naiisang layunin na makapaglingkod ng tapat at marangal sa kabataang Malvareño sa abot ng aming makakaya upang matugunan ng mga proyektong angkop sa kabataan. Bagamat hindi pinapayagan ang mga palaro katulad ng liga ng basketball at volleyball, sa oras na bigyan ito ng pahintulot ay tayo ay maglulunsad ng mga palaro. Ngunit sa ngayon ay mas mabuti kung tayo ay susunod sa mga health protocols para mapadali ang paggaling ng ating bansa, pati na rin ng buong mundo. Lahat ng problema ay malulutas basta tayo ay magsasama-sama at magkakaisa tungo sa masaya, malusog at maunlad na barangay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pag-unawa. Mag-ingat po tayong lahat. God bless us all. Andar Malvar. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang kapayapaan ay sumainyo. Narito po ang aking mga nagampanan sa aking mga kapurukan. Nagsagawa po tayo ng buwan ng pagpupulong sa ating purok na nasasakupan, na ang paksa ay tungkol sa mga umiiral na batas at ordinansa sa ating lungsod at barangay. Katulad ng mga sumusunod: ang Solid Waste Management Act, Curfew Ordinance, Stray Animal Ordinance at iba pa. Patuloy pa rin po ang ating pag-improve sa ating Purok Garden dahil yan sa pagtutulungan ng mga residente, opisyales at Purok President Ricardo Manaan. Ito ay bilang pagsuporta sa programa ng ating barangay na ang Plantliners. Sa pagsasagawa po ng naturang pagpupulong, kasama din natin po ang masipag na Purok President ng opisyales. Na-address din po natin mga concerns ng ating mga kabarangayan. Nag-assist din po tayo sa ating mga katanuran sa pagbabantay sa mga ilang area of concern regarding COVID-19 protocols. At sa aking komitiba, ang inyong lingkod ay patuloy sa pagsuporta sa mga gawain at aktibidades ng ating health center sa pangunguna ng ating nakatalagang nurse ng ating barangay, Ginang Pinky S. Bolos, BNS at mga BHWs. Ako po, ang inyong lingkod, Kagawad Jason Martin Telan, ang nagsasabing mabuhay ang Malvareño, Andar Malvar. Morning po sa ating lahat. Makasta nga agaw ni kamungamin, ragira, maganaan na. Sakan si Marita, Ganaban David,
Purok 2, Barangay Malbar, representative ng indigenous people, Tautaata, Barangay Tam. Kaya nga agaw, kaya mi nga paamo ni kamu, no ani makamakwatam ira nga indigenous Tauta Malbar. Tauta Barangay Tam, bilang representative na IPMR, bali 7 nga tribo, Itana Ibanag, Gadang, Yogad, Ipugaw, Igorot, Itawis, at saka Muslim. Dari kaya ko paamo ni kamu, pero mamuan no ani iray magduduruma nga representative Tauta Barangay. Ayaw lamang maikanhi at ikanhi ni kamu no ani makwata mga tribo tao. Sa kabila ng pandemya na naranasan nating lahat, tinikap ng inyong kagawad na may dulog sa konseho ang mga pangangailangan ng mga kapwa ko, indigenous people. Kami ay nakikiisa sa lahat ng mga aktibidad at proyekto sa sinusulong ng ating barangay sa pangunguna ng punong barangay Manuel G. Santiago, Kapitan Tamtaw sa Malbar, matippo, malapo at saka gwapo ng kapitan. Makailan ay kakaroon ng pagpupulong ang mga indigenous people representative kasama si Councilor Belia Yudyud upang marating sa lahat na mga kasalukuyang representative at magkakaroon ng holdover capacity sa kiisa ng Ordinance Number 10 CC 993 Section 9, 10 ng aking mga kasama sa konseho at mga miyembro ng indigenous people sa Barangay General Malbar. Kami ay nagpapasalamat kay City Mayor Joseph S. Tan at punong barangay Manuel G. Santiago II na walang sawang sumusuporta sa mga programa para sa mga indigenous people. Gabayan nawa tayo ng ating buong may kapal, Andar Malbar. Marami pong salamat at God bless us. Ako si Alel Shane D. Sagad Ekaldir, Chairman ng Committee on Women, Children, and Education, ay buong karangalan ko pong ire-report ang aking mga nagawa noong December 2020 hanggang March 2021 para sa ating State of Barangay Address. Bilang Chairman ng Committee on Women, Children, and Education, ito po ang aking mga nagawa. Ang pagkakaroon ng Barangay Teen Center upang matulungan at mabigyan ng mga kabataan sa kung anuman ang kanilang pangangailangan sa tulong ng ating punong barangay. Evaluation and improvement ng Literacy Corner sa pamumuno ng ating punong barangay. Para sa Children's Month celebration, naisali natin ang ating daycare center sa virtual contest ng ating city government sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay daycare teachers. Para naman sa Arts Month celebration, tayo po ay nagdaos ng painting activity para sa ating mga kabataan, kababaihan at lalong-lalo na sa mga PWD at may mga kapansanan sa ating barangay sa tulong ng ating Pastor Romel Ancheta. Sa pakikipagtulungan natin sa iba pang programa ng barangay ay ang mga sumusunod. Para sa Dugtong Buhay, 2 donor po ang ating nahanap na mag-donate sa kanilang dugo sa buwan ng Disyembre at 4 naman po noong buwan ng Marso. Para sa PWD ay ang pagkakaroon ng computer-based profiling and management system upang makilala at matulungan natin ang mga may mga kapansanan sa ating barangay.
Nag-assist din tayo ng kasalang bayan noong February 14, 2021. Para sa agrikultura, nakipag-coordinate tayo sa City Hall para sa 2 truck ng garden soil at mga seedling na napapakinabangan na sa garden ng mga purok. Para sa badak, nakilahok po tayo sa drug watch list meeting at tumulong upang ang mga solendery ay maipadala ng maayos sa Balay Silangan para sa kanilang reformation. Sa Purok 5, kung saan ako naitalaga sa kasalukuyang taong 2021 ay ang mga sumusunod. Improvement ng Purok Garden sa pakikipagtulungan ng Purok officials at mga volunteer na pinamumunuan ni Purok President Angelo Padua. At ang ipinagmamalaki ng Purok 5 na programang ginanap noong March, taong kasalukuyan na may temang Alab ng Sining, Ani ng Sigla, na kung saan ay naipamalas ang husay, galing at talento ng mga kabataan at residente sa Purok 5. Nakapaloob sa programang ito ang mga sumusunod. Nagkaroon ng unveiling of mural para sa painting na ginawa ng Purok 5. Nagkaroon din ng values formation at naipamalas ang galing sa pagsasayaw ng mga kabataan ng Purok 5 sa iba't ibang tugtog. Ako po bilang kagawad ay kaagapay ng ating punong barangay kasama ang council upang makapagbigay ng serbisyong makakatulong para sa ating lahat. Sa pamamagitan po ng inyong tulong at pakikiisa, magkakaroon po tayo ng isang makagumpay, masaya, malinis at tahimik na barangay. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Andar! 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 Andar Malbar! Andar Malbar! Andar Malbar! Andar! 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 Andar Malbar! Andar Malbar! Andar Malbar! Andar! 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 Andar Malbar! Andar Malbar! Andar Malbar! Andar Malbar! Andar Malbar!